Magkano? Sabi namin, susundo pa naman kami. Tapos ka sa lang. Nagtatawa ka naman sundo. Akala ko siya. It's a prank! It's a prank! Kaya talaga, talaga namin. It's a prank! Wala ka kasi negra. Asa si negra? Penrol. Ay, may sila ka na. Sa akin, sabi ko nagagala daw kami nila papa eh. Sabi sa kulit ako sabi ni mama, pinakita sa akin mga maleta. Nag-isip pa kami sa mga pinapala kaya, saan kaya kami? Nagulat ako bigla kami gano'n. Sabi ko sa'yo eh. Kapag ka natin mo eh. Ay, mga Patricia ko talagang nakikita. Sabi hindi, pagkatingin ko. Huwag mo lang lagi ng karang dito. Sabi ko na eh. Sabi ko nga. Sabi ko, Shirley. Isa Ay, yung kasi ko, bakit ko uuwi ko eh. Kasi kung doon Patricia ko eh. Kasi sabi ko nga kay Jason, dapat nilagyan mo ko ng SIM card. Baka ma-check nyo yung kasi nga lagi ako naka-online, di ba? Eh, hindi ako naka-online. Wala ko SIM card eh. Sabi ko, kaya sabi ko, kami, chat-chat na ako, hindi ko chat na. Diba? Naka-online ako. Sabi ko, hindi ba chinat? Tapos, ang sabi namin, sabi ko, kung anong sakyan kung hindi kailangan kita niyo sa amin. Magkakanayin na ako eh. Sinabi na sa akin gawin ko. Sabi lang sa kanya, ni Jason Takaroon, nung nasa bahay niya sila, pagaling siya din siya kung ano sinabi. Pinakita sa akin mga malita na kanta na eh. So, ayun na nga mga kapangyaw, ito ang ating day 2 sa ating bakasyon. Sa lahat ng mga OFW, ito ang unang-una namin ginagawa kapag umuwi ng Pilipinas, ang mag-general cleaning ng aming bahay. So, yun na nga, ang trabaho natin, maglinis na maglinis na maglinis. At ito na nga, ang pangalawa kong ginawa ay magpaligo ng aming aso. Alam nyo ba na itong dalawang aso na to ay inampon lang namin. At nakita ko lang to sa post ng aking kakilala. So, kinuha ko. Instead na isa lang sana kukunin ko, dalawa na sila nang kinuha ko kasi naawa ko dun sa isa kasi magkapatid sila kung iiwan ko pa. So, at least magkasama sila magkapatid, kasama silang lalaki, at kasama rin silang maglalaro sa aming bahay. So, yun na nga. At ito na ang aking struggle sa pagpapaligo sa kanila. Mababait naman sila pero sadyang makukulit talaga. So, ayun, pakinggan nyo na lang yung background na mga ugali nila. Yun, makulit talaga. Bye! Hindi ako dito. Tatanggal tayo ng shower na. Ay, nai-extend! Yes. Mahaba nga! Ano yan? Papa! No! Papa no yan. Papa sa taila. Ouch! Parang na yan. Nainig ko tayo. Nainig ang basura. Ilaw! Ilabas! Nilagay mo na ito doon sa labas. Sabi mo, diba? Saan to? Pakila. Lagay mo. My ilaw. This is your ilaw. Oh, para saan to? Ang galing mo! Paano solar? Ay, ilaw niyo yun. Solar yan? Paano mo napapahilaw? Ba't kami kanina ayaw? Ay, naku! Kadiri! Oh! Meron nga. Baboy na ito. Pag nag-brown out, Kunin mo yan. pag nag-brown out, be. Oh, ganito lang. Tali mo to. Oh, ganun. Punta ka kita. Yan. Tapos pag nag-share ka, sabi ko lang. Halika lang tayo, sir. Oh, meron na tayo. Ano tawag yan? Pailaw to, dila. Kadiri naman? Ay, sino pwede sa akin ba? Para pag nag-brown out, may ilaw pa rin tayo. Kunin niyo yung ilaw sa labas. Oh, simple. Lahat nga, ganito ang bilhin ko. Ah, Hindi ganito. naman malakas eh. Ikamit mo na, sabi mo. Malakas to. Sabi mo, ikamit mo na. Mamaya. Ngayon na. Mamaya. Ako mo eh. Ganun mo na. Ito, ganito pa ako na. Dali na. Wala kang patulan mo. Tulungan na. Sila ka mabilis. Habang inaano ko na. Okay. You're always my command.
So, yun na nga mga kapangyaw, habang ini-edit ko tong video na to, ang dami kong na-realize. Alam nyo kasi dati nag-umpisa kami sa walang-wala, as in walang-wala. Naalala ko noon, nakatira kami sa isang abandonadong bahay. Ang gamit namin noon, isang kaserola, doon kami nagsasaing, doon kami nagluluto ng ulam. At nagluluto kami sa kahoy. At ang lagay ng tubig namin noon, yung isang mineral na water, yung kulay blue, yan, yung jug na yun. Yun lang ang meron kami. Unang kumot galing sa mama ko, ang nilalatag namin para hindi kami lamigin sa likod, karton. Grabe no? Pero kung iisipin mo, napakagaling talaga ni Lord eh. Kasi, kung hindi ka nagsipag, kung hindi mo rin tinulungan yung sarili mo, hindi mo makakamit yung mga lahat ng bagay na meron ka ngayon. Kasi, nasa paligid mo na yung source para maging isa kang matagumpay na tao. Kailangan mo lang talaga ng sipag at tiyaga. Kailangan mo lang talaga pagdaanan lahat ng kailangan mong pagdaanan. Kasi nga, wala namang instant talaga sa pag-aseso sa buhay. Kailangan mong dumaan sa struggle. Parang hagdan, diba? Kapag naputol yung isa, hindi ka makakaangat. Kailangan didiskarte ka para maabot mo yung bawat hakbang na dapat mong hakbangan. Para maabot mo yung tuktok ng tagumpay. Kaya sa mga taong katulad ko noon, na grabe yung struggle sa buhay, ito lang masasabi ko sa inyo. Namnamin nyo yan, umiyak kayo, sa daming kong pinagdaanan sa buhay. Masasabi ko na lang din talaga na thank you kasi kung di ko siguro napagdaanan yung mga yun, hindi ko alam, baka kung ako yung taong mahina, siguro, baka hindi ko nakamit yung lahat ng mga bagay na to. Kaya thank you Lord sa lahat ng meron kami. Yung mga gamit na yan, material lang yan eh. Darating ang araw, iiwanan mo rin yan sa mundo. Pero ang papasalamatan mo, yung nagkaroon ka ng mga bagay na yan na dating panaginip mo lang. Diba? Dati namimili kami noon, titignan namin yung resibo or titignan namin yung laman ng pera namin, baka mamaya hindi na umabot yung pera namin. So tinitignan talaga namin, baka mamaya wala na kaming pera sa sunod na araw. Grabe, sobrang grabe talaga. Ngayon, kaya na namin bumili ng mga kailangan namin sa bahay. Although tinitignan pa rin namin yung presyo kasi hindi naman ako mayaman, at least meron na kaming mga bagay na wala kami noon. Kaya maraming salamat kay Lord, unang-una kay Lord. At syempre sa mga pamilya ko. Unang-una sa daddy ko. Siguro kung hindi niya ako tinulungan makapag-abroad, siguro wala rin naman ako mga ganitong bagay. Diba? Kahit naman kasi may trabaho ka sa Pilipinas, ang hirap talaga lalo na kung isa ka lang din na kumikilos. Pero ganun pa man, pass is pass, pero tulungan lang talaga. Kailangan nyo talagang magtulungan dalawa eh. Kasi kung isa lang yung aasahan mo, hindi talaga kayo mag-i-improve. Lalo na kung pasaway. Diba? So, yun lang. Sana na-enjoy nyo itong vlog na to. At, ayun, pakinggan nyo na lang yung iba kong mga video. Ang daldal ko dyan eh. Ang daming ko sinabi, pero ito na lang siguro yung mas magandang ipasok ko na inspiration sa inyo. Yun lang. Bye! Tapusin nyo pala yung vlog ko ha. Meron pa yan. Baka mamaya mag-leave na kagad kayo. Alam mo, kapag-lansa. Wala akong libro. Sobrang haba. Pwede kaya yung palitan bukas? Papalitin mo ito? Diyan. Hindi? Okay ba yan? Tingnan mo. So, doon natapos ang ating hole. Meron pa pala. Pumala tayo ng computer, at saka printer, at saka aircon, at saka cabinet. Hey you baby, Table. baby, Ayan. Ang cute nito. Oh. can't you say? Diba? Tapos, may cabinet pa siya dito. Tapos, pag di mo siya gagamitin, pwede mo siya Tara. gamitin. Saan mo yan nagay ito? Doon. Mag-aaral, lalagyan naman. Pwede na ka. Hanggang saan mo ito dito mo ilalagay? Lagyan mo kaya ito ng kunting tubig, parang medyo maalat. May kusinera.
may trabahador. Ano ginagawa mo? Ba't nalungkot ang beshi ko? Kasi pagod na ang beshi ko. Yung pinatayos mo dun, oh. Yung pinatayos mo dun, sir. Hindi pa tapos. Magkano ba araw mo, sir? Hindi ko kaya, sir. So, ayun na nga mga kapangyaw. Ayan, malapit na tayo matapos. Ay, hindi pa pala. Kasi ang dami ko pa palang gagawin. So, ayan na yung ating bagong pipwestuhan ng lamesa. At nailipat na rin namin yung chandelier dyan. Ay, chandelier. Kala mo mayaman. So, dati kasi nandun yan sa kabila. Ngayon, pinalipat ko na dyan kasi para mas spacious yung aming lamesa. Diba? Lalo na pag maraming tao sa bahay. Mas maganda dyan at galing doon siya sa bintana at saka sa pintuan. Kasi yun doon sa kabila, ang lalabasan niya is yung sa sala, medyo masikip. Kaya, sabi ko, ilipat na lang namin dyan. So, ayun nga, galing siya sa labas kasi may pinapa-welding ako. O, diba? May ilaw na, yung isa wala. Kasi ginagamit doon sa aso. Yun lang, bye.